Ayun. Let's go now to the title natin. Kaninang umaga po, nakatanggap si Ka Eric ng isang direct private message, no, mula sa isang retired Major General ng Armed Forces of the Philippines, at siya ay nababahala sapagkat sabi niya, Ka Eric, this is something that you should take on as one of your subject matter dito sa iyong live vlog or live YouTube channel, ang tungkol sa napipintong pagtataas sa pangungulekta at kontribusyon ng SSS o ng Social Security System sapagkat hindi po nakakaagapay ang ating kasalukuyang SSS fund upang matugunan po ang pangangailangan, benepisyo at pensyon na kailangang maging sustainable and secured mula po sa mga kontribusyon ito ng ating mga manggagawa at mga empleyado sa pribadong sektor. So mahalaga po ito sapagkat nakaugnay po ito sa isang iskandalusong hakbang na ginawa ng administrasyong Marcos Romualdez. Hindi na po Marcos Duterte, because si Vice President Sara Duterte is no longer considered as part of the administration of Marcos. Ang kanyang mga kasapakat at mga kasabwat sa gobyerno niya, instead na siya ay makipagkaisa at maging maayos ang kanyang pamumuno kasama ang kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte, dahil sila ang inihalal at iniluklok sa kapangyarihan ng mamamayang Pilipino, hindi po ganyan ang nangyayari ngayon kay Mr. Marcos. Ang nangyayari ngayon, ang kasabwat niya ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan sa illegal na pangingialam nila sa pagpapatakbo at pag-execute ng poder ng kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Bagamat hindi yan nakikita sa paper trail o hindi yan ma-establish na mga aktual na mga bagay, pero yan po ay nakikita, nararamdaman at nauunawaan ng mga mamamayan na umiiral that the powers of the President are not concentrated exclusively to Marcos Jr. In fact, he is a ceremonial president. Tagapirma ng budget para maging batas, tagapagsalita para, we have now come to this age of development, mga ganon pang speech. Yun po, ceremonial, flower base, at mga pabida. Pero pagdating sa mga diskarte at tamang pagpapatupad ng programa batay sa kapangyarihang itinakda ng Pangulo sa opisina o kapangyarihan sa otoridad ng Pangulo ng Bansa, wala po tayong makikitang ganyan na kapasidad kay Mr. Marcos. And that is a factual, objective observation of the people, not just by Ka Eric. Ayon. At alam natin na ang nagmamaniobra sa likod niyan ay ang kanyang pinsan na ambisyuso na atat na maging Pangulo ng Bansa, samantalang siya ay hindi naman inihalal ng taong bayan. At siya lamang ay isang appointed by his cohorts or ng kanyang mga alipores na maging Speaker of the House. He was not even elected by the people to be the Speaker of the House. Ang nagnumbrar o ang naglagay kay Martin Romualdez ay ang mga alipores niya na sipsip sa kanya dahil may pinamumudmod na mga pondo bilang bribery sa kanila, sa kanilang loyalty. So hindi siya inihalal ng taong bayan para maging Speaker of the House. Pero pag makaasta, sobra pa sa Pangulo ng Bansa kapag gumamit ng kapangyarihan na pinapabayaan at kinokonsente lamang ni Marcos. At kitang-kita naman ng taong bayan na nangyayari ang ganyan, pati po ang pangingialam ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Okay, sabi ni Ulok sa pangalan pa lang, hinay-hinay lang Ulok sa iyong troll operation. Paano naging fake news, Ulok? Ang sinasabi ngayon na kumakalat na sa mga balita, baka natutulog ka pa. At ang iyong pinagmamasdan ay ang mga chika babes pa ng mga chismis ng mga showbiz ng mga balita. Hindi mo alam na tataas na at itataas na ang kontribusyon at koleksyon sa SSS dahil ang 62.5 billion pesos na kinuha at sinakmal nila Mr. Marcos papunta sa Maharlika Diskarte Fund ay hindi ngayon may paliwanag kung saan napunta. Yan by fake news? Naku, magising-gising ka naman at baka mauntog ka dahil sa iyong kawalang ulirat sa katotohanan ng bayan, Mr. Ulok or Miss Ulok. Pero, so mantakin ninyo
kinuhanan po ng 62.5 billion pesos ang SSS. Kinuhanan din po ng 62.5 billion pesos ang GSIS. Ganon din po ang nangyari sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines. At tinipon ito na maging 250 billion pesos. At ang 250 billion pesos na karampatang counterpart ay kinuha yata sa Central Bank na pondo as representation ng isang diskarte na uri ng batas na ipinasa nila na tinatawag nilang Maharlika Sovereign Wealth Fund. Ngayon, after almost close to 2 years, hindi po may paliwanag ni Mr. Marcos at nila Romualdez na sila ang pasimuno nito ng Maharlika Diskarte Fund kung saan na ito ang 500 billion pesos na ito. Ganon din po ang nangyari sa SSS, GSIS, Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank of the Philippines. Walang report of accountability, walang investment transparency report, at walang investment program of accountability and report na isinasubmit sa taong bayan. Hindi nga makita kung saan ito ngayon ang 500 billion pesos na pondo ng mamamayan. Ayun. So, klarong-klaro po na ang pinagmumulan kung bakit itataas ang contribution sa PhilHealth dahil kinatay din po at hindi na ibinalik ni Mr. Marcos sa kanyang seremonya na walang katuturan at isang bulastog na uri ng pagpipirma ng budget niya sa 2025 dahil hindi niya ni-restore ang 74.2 billion pesos na subsidy sa PhilHealth. At yan po ay pipigain ngayon mula sa karagdagang kontribusyon sa PhilHealth ng ating mga kawawang mga mamamayang Pilipino, lalo na po ang mga manggagawa, mga empleyado at mga mahihirap na sektor ng lipunan na nangangailangan po ng health insurance support na nanggagaling sa PhilHealth. Lynn Shergold, thank you. So, ito pa, pangalawa, maliban na walang investment program report, walang accountability and transparency of status ay itong Maharlika Diskarte Fund nila Marcos at Romualdez, hindi rin po nila maipaliwanag kung ano ang status nito ngayon, ng perang ito. Billion-billion po ito. Tapos dahil namimiligro po na maapektuhan ang sustainability and capability ng SSS na mabayaran ang mga pension at iba pang benepisyo mula doon sa mga kontribusyon na iniaambag ng ating mga kababayan na mga manggagawa at mga empleyado sa pribadong sektor, ay sila ngayon ay mapipilitan na pipiga at sasakmal ng panibagong kontribusyon na itataas nila at ipapasa sa mga miyembro ng SSS. So, problematic yan at most likely ganon din po ang mangyayari niyan sa GSIS. Kaya wala na rin pong mautang na pondo para sa pagpapalakas ng agrikultura, kapitalisasyon at infrastruktura upang mapalakas po ang fundamental na pangangailangan sa modernong agrikultura at pagsasaka dahil naubos din po halos ang bilyones na pondo ng Land Bank of the Philippines papunta dito sa loob ng Maharlika Diskarte Fund. So, malaking bagay po ito sapagkat posible po na magmumula dito ang malaki pang iskandalo na sasambulat sa hanay ng mga manggagawa at empleyado ng pribadong sektor at ganoon na rin po sa ating mga kawani ng pampublikong sektor o mga kawani at empleyado ng gobyerno sa GSIS. Including po ang possibility ng pagtataas sa koleksyon ng PhilHealth. Kaya walang saysay bulastog ang uri po ng seremonya ni Marcos Jr. kanina patungkol sa budget na pinirmahan niya sapagkat hindi po niya pinatigil ang ayuda here at ayuda there. Ang sabi niya, ipa-integrate sa DSWD. Pero ang 12 billion mahigit na pondo ng DSWD nawala at na-convert na maging ayuda here, ayuda there, which is actually a political bribery fund and political corruption fund na gagamitin sa eleksyon. At kasabwat na ngayon ang maraming senador kagaya ni Grace Poe at ni Chis Escudero na mayroong 5 billion pesos sila na ayuda here, ayuda there na political bribery fund nila na tumatakbo pa naman sa pagka-party list itong anak ni Grace Poe
at siya ang bibong-bibo na ipagpapatuloy ang AKAP at iba pang mga ayuda here, ayuda there, political bribery fund upang magkaroon sila ng hatian ng mga hudas sa pundo ng bayan. Hatian ng mga hudas sapagkat 21 billion ang kinatambaluslos at mayroong 5 billion ang mga senador na gagamitin nila pero para mahilot ni Bongbong Marcos Jr. na hindi maging iskandaluso sa mukha ng taong bayan, ipapasok, i-integrate at kakabigin daw ito bilang Indigency Support, Alleviation and Social Welfare Fund ng DSWD. Nako, wag mo na kaming bulahin, Mr. President. Yan pa rin po ang nature niyan. The essential and substantial status ng ayuda here, ayuda there is not being changed at all. Even if you're telling us na ito'y naka-integrate sa loob ng proseso ng DSWD. Kasi manggagaling pa rin ang kumpas ng pagpaparelease niyan sa iyong pinsan na si Martin Romualdez. Yun.